Peligroso sapagkat alam ko naman yung balitang nakakagulat, tumambad, nais kong iparating ang aking taus-pusong pakikiramay sa pamilya, mga mahal sa buhay at naiwan ng dating kawani ng DPWH, si former Undersecretary Kathy Cabral. Nakikiramay po ako taus-puso. At ang ating pamagat ay in relation to what's happening, lalong-lalo na dito sa DPWH. Marami po ang spekulasyon sa tunay na kadahilanan ng pagkawala o pagkasawi ni dating USEC DPWH USEC Kathy Cabral. But let's just hope na magkakaroon ng totoong linaw at totoong investigation ano yung circumstances surrounding her death, whether it's untimely demise, kung ano man. But respetuhin mo natin siguro muna yung katahimikan ng pamilya at umasa tayo na mayroon pang mas maraming higit. Yung mga totoong pulis na ang puso'y para sa bayan, yung pulis ng Pilipino, PNP, hindi yung pulis ng plunderer, hindi po yung pulis ng pulpul na politiko, kundi yung PNP, yung pulis ng Pilipino, na lumabas po sana yung totoong kadahilanan at tunay na investigation. Yung mga nagbubuhis ng buhay, ito po yung mga critical na panahon, peligrosong panahon, pag po nating takpan itong mga masamang pag-uugali ng mga nabubuhay sa buwis. So magpapasko ho, kikiramay tayo sa pamilya ni dating Undersecretary Kathy Cabral ng DPWH. Peligrosong panahon. Alam ho ninyo, mainam na may isang kakampi ang mamamayang Pilipino sa loob ng mababang kapulungan sa tulad ng katauhan ni Congressman Kiko Barsaga na nagbubunyag. Ganon din sa katauhan ni Congressman Sid Ungab at yung mga kongresista na bumoto against the imposition of a 60-day suspension against Congressman Kiko Barsaga, si Congressman Bungsong Tay, at marami pang iba. Pero peligroso po yung ating panahon. Kung nagagawa nila ito sa isang incumbent member of the Legislative Department of the lower house of Congress, kay Kiko Barsaga, ito pong nangyari kaya nasirang Undersecretary Kathy Cabral na tumambad po sa ating lahat kagabi bago po maghating gabi. Hindi po ito yung unang pagkakataon na may naganap na ganitong nakakalungkot at nakakasindak na kaganapan diyan po sa mga kawani o officials of DPWH. Alright mga kababayan, so nakapagsalita na nga po itong si Attorney Vic Rodriguez patungkol nga po dito sa nangyari po kay Undersecretary Kathy Cabral, at ito nga po ay masasabi nating nakakagimbal, at napaka masalimuot po ng kanyang pagkawala dito sa mundo, dahil nag-iwan po ito ng masasabi nating misteryo, yung kanyang pagkamatay, dahil ilan sa mga interview niya na napanood natin is may narinig tayo doon na takot siya sa matataas o may fear of heights po siya. So kung ako yung nasa kalagayan po nito ni Undersecretary na ako po ay may fear of heights, hindi ako tatambay o uupo doon sa mga lugar na talagang alanganin, lalo na gabi, madilim, at talagang bangin yung iyong babagsakan doon. Pero wala po yan sa Undersecretary. So marami ang nagimbal mga kababayan dito po sa nangyari dun sa tao, at marami po ang nalungkot, especially syempre yung pamilya niya at yung mga tao dapat na nag-e-expect sa kanya na magiging susi siya upang masagot itong napakalaking anomalya sa nangyaring pagkamkam sa kaban ng bayan dito nga po sa flood control, At marami nga po nagsasabi na siya po yung di umano'y nakakaalam pa ng iba pang mga talagang big fish, dito po sa maanomalyang paggamit po ng pondo sa flood control. Kaya
itong, nangyari sa kanya ay talagang, nakakapanghinayang na imbis malaman natin ang katotohanan, tila mababaon na ata 'to sa limot. Kaya itong, naging pasabog ni dating Congressman Saldico 'no ay, hindi talaga natin pupuwede na iitsapuwera o i-disregard na lamang 'no. Dahil kung maalala natin mga kababayan na napakatagal niya din po 'no, na naging, chairman po ng, Committee on Appropriation dito po sa administrasyon din ni Bongbong Marcos 'no at, may mga ilang, larawan at, maraming magpapatunay mga kababayan na talagang, nagkasama itong si former House Speaker Martin Romualdez at si Congressman, Sandro Marcos at maging itong si BBM 'no. At, natural lamang yung mga kababayan dahil, sila po ay, public official, may mga gatherings talaga na sila ay, magkikita-kita. Pero gano'n pa man mga kababayan, itong isiniwalat po ni dating Congressman Saldico ay, hindi natin puwedeng, iitsapuwera dahil maaari talaga 'no, na yung kanyang mga sinasabi ay may, laman o may, katotohanan. Kung sakaling ito ay, kanyang, panunumpaan ay mas magiging matibay sana ito mga kababayan. Pero siyempre hangga't, hindi yan na nanonotaryuhan, ano lang yan, parang puwedeng sabihin na hearsay lamang yan, puwede lang, sabihing tsismis o aligasyon lamang yan hangga't, hindi po talaga napapatunayan 'no. Kasi itong link niya sa pangalan po ni, dating, former House Speaker Martin Romualdez at itong ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi biro 'no. Talagang dito sa kanyang ginawa ay talagang napaka-risky ng kanyang, buhay. Kaya gano'n na lamang mga kababayan yung takot nito na bumalik dito sa Pilipinas dahil nga siyempre, maaaring, may mangyari talaga sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga binitawang, pahayag 'no na nag-iwan talaga ng, mga maingay na, usap-usapin sa utak 'no ng, mga Filipino. So nahati po yung ano, yung, komento, nahati yung opinyon ng, madlang people magmula po ng, inilantad ni Saldico itong, insertion 'no ng, di umano'y, Pangulong Bongbong Marcos dito po sa malawakang pagkamkam sa kaban ng bayan. So, grabe mga kababayan 'no at, napapanood nga po natin ngayon na talagang, may mga nagsusoli ng, mga pera dito po sa ano 'no, sa gobyerno na talagang, yung, inaano natin yung iniisip nating hindi totoo ay may katotohanan pala kasi ang dami 'no, binabalik unti-unti yung pera pero walang-wala pa yan mga kababayan, napakarami pa rin po ng, perang nawala at siyempre ang higit dito yung buhay na mga nawala 'no, yung, mga pamilyang nasira, mga tahanang na nawasak, mga kabuhayang nawala dahil po dito sa flood control na, talagang hindi po napakinabangan ng taong bayan. So, again para hindi na maulit itong, mga pangyayari na ito at, mabigyan talaga ng, leksyon itong, mga sangkot dito ay talagang kailangan pagtibayin po natin yung, tinatawag nating, transparency and accountability 'no sa, ating, gobyerno at tunay na reforma sa sistema po ng, ating, gobyerno sa magiging, susunod na administrasyon upang hindi na mangyari pa muli ito 'no at, matakot yung mga, government official na gumawa ng hindi maganda para sa kanyang mga, kababayan. Kasi talagang walang magandang maidudulot mga kababayan itong, korapsyon sa isang bansa dahil talagang, magdudusa ang mamamayang Pilipino especially yung ating, ekonomiya na ngayon talaga ay, nasasabi talaga natin na, naghihingalo 'no, dahil marami ding mga business sectors 'no, mga business people ang nagsasabi na talagang pangit na yung, ekonomiya ng ating, bansa at walang gusto, mapa-foreign man 'yan o lokal na mag-invest dito sa ating bansa dahil nga po sa, hindi mabigyang hustisya ng, malawakang pagnanakaw dito sa flood control at sa iba pang mga ano, hindi lang flood control 'to mga kababayan, ito lang kasi yung mga, talagang na-base 'to, pero yung, sinasabi natin dito is pangkalahatan in general. Maraming mga government agencies ang,
meron ding mga ganyang eksena pero ito lang talaga kasi yung, na-booking talaga 'no. Kaya nakakatakot bilang isang Filipino 'no, na ganito yung nangyayari sa ating bansa na tayo ay, nagpapakanda kuba sa pagtatrabaho and all of the sudden ay, nanakawin lamang ng iilang individual at the worst dun ay, wala tayong napakinabangan 'no, dun sa ating mga ikinontribute. Kasi lahat tayo ay, may ano diyan, tax contributor tayo diyan. Kahit hindi kayo nagtatrabaho o nagtatrabaho kayo, nagnenegosyo kayo, lahat tayo ay may contribution sa bansa, 'di ba? Simpleng pamimili niyo ng grocery, pagbabayad niyo ng mga services, nagbabayad kayo ng mga taxes niyan. Kaya meron kayong karapatan 'no, meron tayong karapatan na talagang bantayan 'no at, mag-demand ng transparency and accountability sa ating mga government official para, transparent naman sila mga kababayan 'no sa, kung saan napupunta yung ating mga ibinabayad. So again mga kababayan, lesson learned, walang magandang maidudulot itong pagkamkam sa kaban ng bayan at wala talagang magandang maidudulot 'to kundi pagkakahati-hati ng, mamamayang Pilipino at, pagbagsak 'no ng ekonomiya ng isang bansa. So para maiwasan 'to, tunay na reporma mga kababayan sa gobyerno at, palitan 'no, linisin ang, linya ng mga tiwaling, government official at iluklok natin maging mas matalino tayo 'no, sa pagpili ng mga susunod na magiging leader para pamunuan ang ating, bansa. So muling maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.